owning window. So hanapin natin siya sa 50 series. So ito siya, window 9. Window 9. So same pa rin, lock type is cam handle, and then yung hinge nya, since mas maigsi siya, 1.5 feet siya or 450 mm. So gagamitin lang natin dito is 10 inches. And then panel bracket is angular. Location, comfort room, or let's say TNB 1. So ang sukat is 1100 by 450 mm. So lagay natin 1100 by 450 mm, one set. Okay, so next is owning window din siya para sa isang CR, pero single panel lang. So 600 by 450 mm. So window 10, cam handle, 4-bar hinge na 10 inches, angular bracket, TNB 2. So yung sukat nya is 600 by 450. So 600 by 450, and then one set. Ayan. So kung gusto nyo silipin yung cutting list nya, masisilip nyo na siya kaagad eh. Ayan. Yan na yung mga cut size nung mga gagamitin para sa window 9 and window 10. I'm sorry, mali pala ako, nagkamali ako dito. Dahil ang window 10 is single panel lang, so tanggalin natin siya. Ito siya na klase. So window 10, then lock type is cam handle, 4-bar hinge, angular bracket, so TNB 2. So ang sukat nya is 600 by 450. So one piece. Ayan. So balik tayo sa list. Ayan, ang susunod na natin is sliding door. Dalawang sliding door. Yung isa is may fixed transom head, or yung fix sa taas. So unahin natin tong 2 panel na sliding door. So hanapin natin yung 900 series, and then click natin yung doors, and ito siya. So 3 tracks na 2 panel sliding door yung gagamitin. Click natin, and then lagay natin yung tag na sliding door 1, and then panel configuration, slide, then durable flash lock with key. So roller type is blue double roller, and then location is kitchen, and then yung sukat nya is 1635 by 2130. So 1635 by 2130, one set. And then next, sliding door with fixed transom head. So input natin siya dito sa 3 tracks na 2 panel sliding door with fixed transom head, and tag sliding door 2, and then panel configuration, slide, lock type, durable flash lock with key, and then roller type is blue double roller, location is balcony, and then perimeter 1800 by 2700. So 1800 by 2700.
So, yung height ng sliding niya is typical lang or yung standard na 7 feet. So, 2100. Lagay natin. Then, 1 set. Ayan. So, kung balik tayo sa input items, ayan na yung summary nung mga items na in-input natin. So, balik tayo ngayon sa may dashboard. Ayan. Ito na yung total nung material cost na gagamitin. And ito na rin, 70% sa total cost is magagamit, and yung 30% ay magiging scrap or retaso. And nagtataka kayo bakit ang baba nung total price quotation, kasi hindi pa natin siya nilalagyan ng markup, tsaka material contingency and production cost. Bale, ito lang yung total na cost nung mga in-input natin na materials. So, kung lalagyan natin siya ng markup, pupunta lang tayo sa quotation ngayon. Gagawa na natin siya ng quotation. So, click nyo yung quotation. Ito, lumabas na siya. Maglalagay tayo ng material contingency. So, in my case, ang common ko na nilalagay is 10%. Yung iba, 15%. So, in my case, 10% lang. And then, production and fabrication, gawin nating 30%. And then, markup is 50% or 60%. Depende sa inyo. 60% pwede rin. Mobilization is maglagay tayo ng 1,500 pang gasolina. And then VAT, kung VAT inclusive ba or VAT exclusive. Ayan. So, ito na yung yung magiging presyo ng item based sa mga in-input natin na nandito. So, pwede nyong bagu-baguhin hanggang makuha nyo yung desired na amount na i-offer nyo para kay client. Hanggang bumaba, wag lang kasing parehas nitong material based price. So, kung ipo-production nyo na siya, nandito, i-click nyo lang yung material take off at ibibigay niya yung mga quantity nung materials na kailangan yung or kailangan nating i-prepare. Ayan, so pwede nyong i-screenshot tong example natin, and pwede kayong mag-manual na computation para i-compare nyo yung lumabas dito sa template. Ayan, so ito yung sa aluminum, and then yung sa accessories, yung sa glass. Ayan. So, balik tayo sa quotation kasi isi-send na natin kay client yung formal na quotation. So, balik tayo sa quotation since kung satisfy ka na ganito yung i-offer natin na price kay client, then ipiprint na natin siya. So, click here to create quotation. Ayan. So, pagka-create, ayan, nandito na yung mga item or yung list ng item na in-input natin. Ayan, lumabas na rin dito yung total price na ibibigay natin sa kanya. So, kung babalik tayo sa may dashboard, so, ito yung total na cost ng materials, then ito yung i-offer natin kay client. So, nandito na yung net, magiging net. Ayan. Basta kung final na yung price na ibibigay mo sa kanya, din pwede mo nang i-send yung quotation sa client.
Ayan, so kunwari, sabi ni client is may VAT, or maglalagay tayo ng VAT na 12%, then click nyo lang to, bibigay na rin niya yung yung idadagdag niya na sa price yung 12% na VAT. So kung sabi naman niya is wag na nating lagyan ng ng VAT. So click mo lang VAT exclusive. Ayan. So balik tayo dito. Ito na yung ipiprint natin. So i-input mo na dito yung pangalan ni client and yung detail mo na gumawa ng quotation. Ayan, lahat ng mga terms and condition, pwede ka na mag-edit dito. Ayan. So yun lang. Balik tayo sa input items. So pag magcha-change tayo ng detail dito, laging mapapalitan yung yung presyo, and or kung mag-update ka ng price dito, mapapalitan din yung binibigay niya na base price. So napaka-importante na dapat updated palagi yung price nung mga materials na nakalagay dito sa template. So ayun, so makikita nyo walang yung presyo ng accessories is wala pang nakalagay kasi wala pa akong presyo ng mga yan eh. So kung makikita nyo sa may material take off, may naka-zero pa dito, gaya ng ayan, yung mga flash lock na pang 900 series, ayan, naka-zero pa siya. Ayun lang. So hopefully natulungan ko yun, and then na-introduce ko sa inyo ng maayos. Pero kung may question para sa mga gustong mag-avail, i-message nyo lang kami, and kung may question, feel free po to message our Facebook page and our Viber number. So ayun lang, thank you.